Kamusta pong muli mga katambay? Ito na naman po, nagkukomento na naman po inyong lingkod, si Kamanong po. Dito po sa ating maliit na programa, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ngayon po mga katambay, bigyan naman po natin ng konting panahon, time, o komento ang sinasabing mga vlogger na talagang hindi po nababayaran kahit na isang sentimo po. At hindi po nakikita ng mga vlogger na ito kung ano nangyayaring realidad at korupsyon at kaganapan po sa ating bansa, mga katambay. Wala po sila nakikita ang kahirapan nating mga Pilipino. Hindi po nila nakikita ang paghihirap po ng ating mga kababayan. Nagmamahalang bilihin, di ba? Nagtataas ang walang trabaho, ang inflation, napakahinang ekonomiya, di po ba? At napakataas ng droga, lalo sa Maynila. Karamihan po rito sa mga vlogger na ito na hindi bayaran. Puro taga-Luzon po ito. Taga-NCR. Karamihan po rito. Ang binabatikos po nito at gusto pang patanggal sa pwesto ay ang mga Duterte, lalo ang Vice President Sara Duterte. Ito po, bigyan po natin ng pansin mga katambay kung paano po nila siraan ang Vice President ng Pilipinas. Nakapagtataka lang mga katambay, ito po yung mga vlogger. Di po ba? Kilaki-laki po ng issue ng presidente natin about sa droga, hindi nila kino-content. Dahil malalaki na po ang followers nito, mga tambay. Kikita po sila ng malaki ron. Lalo ang presidente po ang sikat. Kahit saang bansa sa mundo, sikat po ang presidente, hindi po ang vice president. Bakit po ganon? Kung sino po yung sikat na presidente na pag-uusapan po sa buong mundo about sa issue ng droga at gumagamit, at meron pang testigo't nagpatotoo, ayaw nilang pag-usapan mga tambay. Bakit po? Dahil nakakasweldo na raw ito, di umano. Ayon po sa isang vlogger na kalbo, na swelduhan. Paano mo babatikusin? Pinasusweldo ka nga nung sisiraan mo. Di po ba mga tambay? Kaya ang sisiraan mo, yung hindi nagpapasweldo sa'yo. Di po ba mga tambay? Logic lang po yan eh. Pakinggan po natin yung isang vlogger na wag na po nating ipakita ang muka dahil ito po yung sikat na. Pakinggan na lang po natin mga tambay kung paano niya po batikusin ang isang Duterte katulad ng Vice President, mga tambay. Saka natin komentuhan to isang to. Up to it, angkinin mo yung pagkakamali mo at magsorry ka sa taong bayan. Hinalal ka ng taong bayan bilang maging vice-presidente. Binudol mo kami. Akala namin responsable ka, akala namin matalino ka, akala namin mahusay ka, etc. etc. Budol na budol kami. Tapos sa panahon ng kalamidad, bigla kang umalis. Allegedly, para manood ng Taylor Swift concert. Wow. Galing-galing namang BP niyan. Tapos ngayon, nung nahuli ka, sasabihin mo, may banta sa seguridad, etc. etc. Oh, come on. Own up to your own mistake. Huwag mo kaming i-gaslight. Nagkamali ka, pumalya ka, tumakas ka nung panahon na sinasalanta ni Karina ang Pilipinas. Huwag mo isisi sa iba yung pagkakamali mo. Yes, Filipinos do deserve better. Yan mga tambay nakita nyo po kung paano po bakbakan ng itong marami na po followers ito. Itong vlogger na ito. At tinatawag po ito na may alias po ito na parang yung sa Olympic. May mga coach na tinatawag, may coach. Pero iba po ang analisa nito, nag-a-analyze po siya. At ang tingin niya sa ating Vice President ay presidente. Wala. Hinahanap niya po sa kalamidad ang Vice President. Habagay, ang presidente po nila hindi naman po talaga presidente ang tingin po ng mga Pilipino. Dahil nga po, nagpunta po sa hanay ng mga AFP. Ang pinapunta po rin ay speaker para po sabihin na dadagdagan ang kanilang mga allowances. Mga tambay, trabaho ng presidente. Pero ang nagpunta, legislative, speaker, hindi executive. Pero yun po yun. Kaya, ano po logic nito mga tambay? Para lang makapanira. Dahil ito po, hindi po bayaran ito, mga tambay. Hindi po bayaran na vlogger ito. Itong sinatawag nila na nasa Olympic, na parang coach, mga tambay. Ang logic niya, ang ano pang sira niya sa Vice President natin, VP Sara? Nagpunta raw, nanood daw ng Taylor Swift. Yun po yata yung singer po yata yun na ibang lahi na sikat po yun, di po ba? Si Taylor. Ngayon, yung sinasabi niya kung may katotohanan man yun, doon pa nga na sumablay ka na
yun ay family vacation yun. At yun po ay alam po ng Office of the Vice President yun. Wala pong pwedeng umalis na katulad ng isang Vice President nang walang permiso at hindi nalalaman ng opisina ng Presidente. Di po ba? Walang iniwan po sa Senado yan. Kung ang Senate President po ay si Escudero, lahat po ng senador doon, kung ano ang mga travel noon, kung ano ang mga pupuntahan noon, mga trip, pinagpapaalam po yun. At yun po, hindi ura-urada. Hindi po ura-urada yun, Sir Coach. Yun po ay may proseso at pinag-intay po yun. Hindi po yun pag dating ng bagyo mismo siya umalis. Lagyan mo naman ng konting pagsusuri, Coach. Para lang makapanira ka dahil hindi ka bayad. Para sabihin mo. At kung sasabihin mo na kailangan ang Vice President doon sa bagyo na nakaraan, para lang doon mo lang sinabi na humingi siya ng tawad o doon sa kanyang pagkukulang dahil nabudol. Kami hindi kami nabudol dahil wala kaming Vice President na addict. Ikaw, may presidente ka na addict dahil sa tingin di umano ng mga tao, addict siya dahil ayaw niya magpa-drug test. Di po ba mga tambay? Mas gugustuhin ko na yung isang Vice President na walang issue ng droga. Saka very proud tayo sa mga ganitong vlogger dahil mas kailangan pala nila ang Vice President kaysa sa Presidente. Di ba? Very proud tayo noon. Dahil hinahanap nila ang isang Vice President. Itong Vice President, kailangan lang ito pag hindi na kaya ng gampanan ng Presidente. Di po ba? Kaya lang papasok ang isang Vice President. Di po ba? Na hindi na nagpapangsyon ang opisina ng Presidente dahil ito katulad na wag naman sana may malalang sakit o pinagpahinga na o kaya tinanggal na ng mga militar sa pwesto, kinuha na dahil nga hindi na gusto ng sambayan ng Pilipino kung paano siya magpatakbo. Ayun, papasok ang Vice President doon. Pero ayon dito sa Coach, talagang napaka-importante po sa kanya na isang Vice President at hindi importante sa kanya ang Presidente. At ang isa pa, ang kagandahan sa aming Vice President, Coach, di ba? Yung Presidente mo na hindi nanood kamo at hindi nagpunta ng Germany, yung mismong nasa Germany, Vice President, nauna pa yung ayuda, nauna pa yung opisina ng Vice President doon sa mga nasalanta ng bagyo, nahando na yung tulong ng Office of the Vice President kahit wala siya, nagpapangsyon na. Samantalang yung pinagmamalaki mo na Presidente, nagmi-meeting pa. Nagmi-meeting kung paano gagawin, kung paano makakapasok ang ayuda. Di mo ba? Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Coach. Yan lang ba ang sasabihin mo? Nakapalpakan ng isang Presidente, ng isang Vice President? Yung magbakasyon kasama pamilya? Wala bang karapatang magbakasyon ng pamilya ng Vice President? Puro ang kailangan lang mag-travel, puro Pangulo na puro travel ang ginawa. Napakadalang pa sa daliri natin mabibilang ang biyahe ng Vice President. At pag lumabas naman ng Vice President, karamihan po gastos pa ng ibang bansa yon. At may gastos man ng Pilipinas doon, iniimbita ang Vice President. Di ba? Samantalang ang ating Pangulo, ilang travel po na sinasabing negosyo ang pakay ng Presidente na napakaraming travel. Pinag-usapan na nga sa buong mundo yan Ang ating Pangulo ay nakakuha na ng record na pinakamarami sa Guinness of Book Record. Ang isang Pangulo ng Pilipinas, ang pinakamaraming travel sa loob lang ng 2 taon. Tambay. History na. Pinag-uusapan na po. Kaya bilib na bilib tayo kay coach ng Olympic, mga katambay. Biri mo, nung nanood ng NASCAR, nakimahal-mahal NASCAR sa Singapore, gaano ang ticket dyan? Milyon ang ticket dyan, isang tao. Hindi bababa pagka nasa front seat ka, mga katambay. Hindi siya nang hinayang doon sa gastos ng Pangulo at napakaraming kasama noon ng Pangulo nung manood ng NASCAR racing. Ubod ng mahal noon, mga katambay. Okay lang kay coach yun. Yun. Di ba, mga katambay? Isa lang yan. Meron pa, mga katambay. Itong mga hindi bayaran. Ito pa. Ito mukhang mga hindi addict ito, mga katambay. Ito po isang kalbo, saka isang taga Maynila, mga katambay. Taga Maynila din to isa. Na isang damo ka lang addict doon. Kumusta? At
tingnan nyo, oh. Meron akong kasama ngayon, napakaganda. Magandang dilag. Ayan. Kamusta? Of course, si Cap Nino. Diba? Kasama kami Cap ngayon. daw, si Cap. Ito, may gusto kasi ako itanong. Hingan ko lang ng reaksyon, di ba? Kasi parang pangalawang sunod na araw na si VP Sara puro hirit na sa administrasyon. Di ba sinasabi about sa flood control daw, parang hindi daw maayos. Tapos sabi niya, siya daw ang magte-take charge ngayon. Papakita daw niya kung paano yung mamuno. Kaya anong reaction mo doon? Puro banat siya. Ipapakita niya kung paano mamuno. Kagaya ng yung pag may bagyo, lilipad niya papuntang Germany. Yung ba ipapakita niya na hanggang ngayon hindi niya ma-explain ano ang ginawa niya sa Germany, na kung saan Vice President siya, alam niya na kailangan siya ng tao, kailangan ng tulong niya dahil sa mga kalamidad natin, na hindi naman talagang kailangan siya. Para bang ipakita niya na sa mamamayan na may pagdamay siya, meron siyang pagkalinga. Dapat yun ang ginawa niya, pero bago sa ginawa niya, mas pinili niyang manood kay Sweet Taylor. Yun ang pinili niya. Pangalawa, yung sinasabing yung pondo niya sa Office of the Vice President, until now, hindi niya pa na ipapaliwanag kung saan yung dinala yun. Wala pang kalinawan. Ano yung pamumunuan niya? Unang-una, nung mulang naupo siya ng pagka-vice ang sa kanil Pangulong Marcos, sino ba ang nagsimula ng pag-atake sa Marcos administration? Pamilya niya. Nagsalita ba ang mga Marcos laban sa kanya? Hindi. Hindi, no? Wala talaga. Sila ang umaatake. Kumbaga, dinidepensahan pa nga siya ni BBM. Yes. Yung pa nga kadalasan nangyayari, no? Oo. Walang ataking ginawa sa kanya si Pangulong Marcos. Kaya, hindi naman siya tinanggal bilang Defense Secretary. Hindi naman siya pinag-resign. Siya ang nagkusang nag-resign. Pero, ngayon nung nag-resign siya, na hindi na niya siguro matiis, siya naman ang umaatake ngayon sa administrasyon. Ang labas nun, wala kang utang na loob. Okay. Kasi hindi ka naman pinakita ng Ayan mga tambay, wala raw utang na loob pa ang Vice President. Ayon po rito sa Mamang Kalbo na hindi po bayaran. Kasama po isang vlogger na taga Maynila na hindi po niya din nakikita yung problema ng Maynila kumpara mo sa Davao. Napakarami po addictos doon. Droga. Napakamura po ng droga sa Maynila ngayon. Taga Maynila po ito mga ito. Kaya hindi kaya ito yung mga bangag din mga tambay. Hindi kaya itong mga vlogger na ito kasama rin sa Voltes 5 mga tambay. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Natatawa lang po ako. Yung isa po kumpas yung isang coach, saka itong mga vlogger na ito, yung Kalbo, saka yung vlogger ng taga Maynila. Ang sisi pa rin mga tambay, flood control at yung sinasabing pagpunta sa Germany. Mga tambay, yun pa rin ang issue. At yung sinasabing hindi raw maipaliwanag ang budget po ng Office of the Vice President. Yung opisina ng Vice President, hindi lang isa yon. Luzon, Visaya, Mindanao, may opisina ng Vice President. At lahat po yung nagpapanksyon. May mga pondo po na nakakatulong po yon sa mga Pilipino. Hindi po sa inyo. Iba po yata nagbibigay ng tulong sa inyo, mga vlogger. Baka mas malaki binibigay sa inyo. Dahil mga bulag kayo Itong mga vlogger na ito, sinasabi nga ni Kamanong, bulag sa katotohanan. Bulag, lalo mga taga Maynila po ito. Bulag sa problema ng Maynila. Korupsyon, krimen. Di ba? At syempre, ang Maynila, napakadungis. Ikumpara mo sa Davao, mga tambay. At yun yung sinasabi nga flood control na sinasabi po nitong dalawang ito na yung flood control daw ini-issue. Totoo naman yun. Saka yung pag-resign sa DepEd. Paano ka hindi magre-resign? Pati DepEd ginagamit sa malaking korupsyon. Nakita ng Vice President yun na puro korupsyon na lang nakikita sa gobyerno. At yung mga proyekto wala na. Nagagamit ang pera ng taong bayan. Hindi nyo po ba alam yun? Nakatambay. Ipakita natin at ipaliwanag natin dito sa dalawang ito. Yung sinasabi nila sandali lang natin yung ating mic. Yan. Yung flood control na sinasabi. Parang walang anomalya doon. Hindi nga maipaliwanag ng boss mo. Kung ano nangyari doon sa flood control. Nakilaki-laki ng budget. Ibalik tanaw natin ulit mga katambay. Ito po yung nirelease ng Pangulong Marcos at ng Kamara na flood control, kung nakikita nyo, ng 2023 at 2024 mga katambay. Gaano kalaki? Para lang tangayin ng bagyo ng mga barge o yung maliit na barko
Mga tambay, yun lang ang tumangay at sumira sa 5,500 na flood control na isang damuka lang nagastos sa loob lang ng 2 taon. At hindi pa tapos ang taon, may pera pang hawak yan, mga tambay. Kasi yung mga ibang proyekto, natapos yun sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte at kay Pinoy. Di ba? Meron tayong mga flood control sa Manila Bay. Di ba? Mga tapos na yan. Pero yung sinasabi nga po na project ng Pangulong Marcos na pinagtatanggol po nitong 2 vlogger, napakalaki po ng pondo ng administrasyon dyan. 2023 po, gaano po kalaki ang budget po nila na wala naman po pala silang master plan. Kaya nga po tinitira sila ni Vice President, di ba? Saan napunta yung pera? Wala kayong master plan. Wala kayong project na ganyan karami. Pero yung pera, napakarami na pumasok sa inyo. Kasi last year, nag-budget po ang Kongreso at ang opisina ng Presidente para dito po sa sinatawag na Flood Management Program. Ang budget po ng gobyerno last year, 2023, ay 182 billion and 989 million. Mr. Vlogger, saan po napunta ito? Kinuha po ba ito ng Office of the Vice President? Di po ba? At sobrang laki po nito. 182 billion para tangayin lang lahat yung flood control na pinagawa na 5,500. Tapos itong taon na ito, hindi pa tapos ang taon, mga tambay. Meron po sila, mas malaki po ngayon ang kinuha nilang budget para po sa flood, sa sinasabing flood management o yung paggawa ng mga flood control. Pero wala namang master plan. Pero saan napunta itong 244 billion? Itong taon na ito, mga vlogger, 244 billion, 755 million. Hiyang-hiya naman tayo sa mga vlogger kung magsalita. Para kilaki-laki ng corruption o sinasabing saan daw napupunta ang budget ng Office of the Vice President na hindi na nga humihingi ng malaking budget. Pati nga yung confidential fund niya, ginawa niyo pa ng issue. Hindi na nga siya humingi. Di po ba? Ikumpara mo rito. Di ba? Nagtatanong di si Kamanong saan napunta yung ganitong kalalaking pera na taxpayer. Inuutang pa natin ito sa labas ng bansa para matugunan lang yung sinasabing proyekto ng bagong Pilipinas na build better more. Di po ba? Nakakahiya tayo dito sa mga vlogger na para lang pabagsakin dahil nga gusto na nilang mawala ang Vice President. Dahil ang gusto nila pumalit pag nawala ang Vice President, kung hindi ang Senate President, ang Speaker ng Kamara ang magiging Vice President. Kung mawawala at matatanggal sa pwesto si PBBM, ang papalit na Presidente ay ang Vice President, kung hindi ang Speaker o ang Senate President. Sila rin yun. Magkakagrupo, magkaka-Voltes 5. O, di ba? Sinagot natin yung sinabi ng vlogger na puro chismis lamang, na parang ang Vice President natin, ang tumatayong Presidente na ng Pilipinas. Wala na silbi yung Presidente nila. Ito pa po, mga analyst po ito, mga katambay, na sinasabi po rin ito na talagang kinukutya po ang pamilya Duterte na napakahina na raw po ng suporta sa taong bayan. Ito mga vlogger, mga katambay. 3 po ito. Attorney Mark, kasama po natin ngayon. Dami niyang reklamo na hindi siya kasama sa Heredera. So baka sino yung yung isang Cayetano na nawala ng mayor kaagad, medyo masamang loob ngayon, baka bumalik. At baka gano'n na mangyari sa'yo, Mark. Mamay witness ka na dyan sa Lucky 99 case. At kasama, of course, natin, extraordinaire, Mr. 0.6%, nalay natin sa next quarter, times 2 na yan. Si Sir Ronald Llamas. Pag-usapan naman natin ito, guys. Ito na, mga Duterte. So, ito na, si Sarah, mukhang hindi sapat yung concert. Hindi sapat yung visit niya sa Munich. Mukhang bad trip siya. First name basis pa. Inawat pa niya yung PNP chief. Parang first name. Parang Ronald, bakit ginano mo yung parang gano'n tapos kinikising mo yung bahay ko. Tapos si Bongo rin, natatanggalan. And si Sarah, nag-drama na parang kailangan daw nila ng protection, including online. Wow! So bawal pala. Dahil from 400 plus, naging 300 plus lang. Ayan, kawawa naman siya. Ayan, mga tambay, narinigin po natin itong mga vlogger na ito. Yun at yun din. Yun at yun ang panira. Yung Germany, tapos yung sinasabing yung nakaraang PNP chief na parang sa kanila baliwala yon. At sinasabi nga nila yung Duterte ganito na, ganon, humihina
Walang kwenta ang Duterte. Itong mga nagsasalita nito mga tambay, mga dati pong galit ito sa pamilya Marcos. Galit na galit po ito sa pamilya Marcos. Sinusuka po nito. Ito mga sinasabing mga political commentator na ito, mga political strategy kuno, mga political analyst. Ito po talagang nakileni po ito noong mga panahon na halalan 2022. Ito po yung mga attack dog ng dating Vice President di umano ni Leni Robredo. Ngayon po, humihimod sa Pangulong Marcos yung sinusuka nila. Kaya nga po ito parang sinasabi mga attack dog katulad ng sinasabing asong gala, yung mahilig sa saging na kinakain nila. Puro lahat po yan galit kay President Marcos, sa pamilya Marcos. Ngayon po, kinakain po nila lahat yung suka nila, mga tambay. Di ba? At ano po, kinukutsa pa nila ang Duterte at ang Vice President, mga katambay, na napakagaling po kasi ngayon ng kanilang sinasamba at hindi po sila bayad, mga tambay. Itong mga vlogger na ito ay hindi bayad. Wala pong tinatanggap itong bayad. Mga may political will po ito, katulad ng Pangulong Duterte, ni dating Pangulong Duterte at ni BP Sara at ng mga Duterte. Puro po may political will itong mga vlogger na ito. Itong mga analyst na ito, mga tambay. Hindi po to tumatanggap ng pera. Sabi ng Mamang Kalbo na sinasabi, susunod lang kayo sa Agos, ito ang gagawin nyo, sasabihin ko sa inyo kung ano gagawin natin, pare-parehas tayo na sasabihin. Ang attack natin, pare-parehas ang attack. Di ba mga tambay? Na kaya naagulat po itong mga vlogger nito. Nabigyan ko lang po ng atensyon kasi puro kasinungalingan na di umano ang mga pinagsasabi nito. Unang-una, pinupulaan mo, pinupolitika mo isang vice president, di ba? Ito po, spare tire pa lang sa ngayon, ang Vice President. Di ba? Ang gumagawa po na lahat ng mga programa, lahat ng pagkakaperahan, lahat ng ibabudget, lahat ng gagawin, labas, loob ng bansa, presidente lang ang gumagawa niya. Siya lang ang commander-in-chief. Di ba? Pero lahat ng kapalpakan, ayon dito sa mga vlogger na hindi bayaran, lahat po sinisisi sa isang Vice President na kigaling-galing humawak at marunong magpatakbo ng bansa. Di ba? Kahit nga i-survey mo ang presidente at ang vice president, di ba? Hawak pa at nasa tungkulin pa ang presidente. Hindi nga malagpasan ang survey ng approval at trust rating ng isang ng isang presidente, ang isang vice president. Bakit ko nasabi yun, mga katambay? Di ba? Magdadalawang taon na, ang survey po, kahit po sa pinakamatataas na opisyal ng gobyerno natin, di ba? Kahit dinudoktor na nila, di umano, at ginagawa ng paraan, ito ang approval ng hindi ba nakikita ng mga analyst yan para sabihin mo na walang kakwenta-kwenta ang ating vice president? Di ba? Ang survey, 27% ang Pangulo. Di ba? Ang vice president na pilit na pinabababa, 44%. Di ba? Pinatataas nila ngayon si Chis Escudero. Mukhang si Chis Escudero ang mamanukin nila. At pwede rin maging vice president dahil minululuto yata na impeachment po, di umano. Parang gusto nila impeach. Parang susunod na vice president ay si Chis Escudero, di umano. Kung aayawan naman ni Chis, ang pinsa na ang speaker, Romualdez. Di ba? Kahit matanggal sa pwesto ang presidente, sila pa rin. Kagrupo pa rin nila, ka-oligarch pa rin nila, mga tambay. Kaya lang, nakakalungkot lang, mga tambay. Nakakalungkot lang itong mga vlogger na ito. Hindi kasi nababayaran ito . Kaya po yung prinsipyo nila, pati po ang kanilang mga, kanilang mga mata, hindi, yung mga bibig, tenga, sarado na po. Kahit na nagkakapalpak-palpak ang ating Pilipinas, nagkakabaon-baon sa utang, at nagkakawindang-windang ang ating ekonomiya, at nagpapasukan na napakaraming droga, tuni-tunilada, at nagbabalikan na naman, dumarami na naman mga adik dahil nga di umano, pati mayayamang tao sa ating bansa, mga politiko, mga oligarko, nagiging adik na rin sa ating bansa di umano. At pati commander-in-chief at ang sinasabing first family,
tumatangkilik na rin daw di umano sa droga ito, mga tambay. Kaya po, ano pa ang asahan natin sa ating bansa? Nung mismong Commander-in-Chief, nagiging issue ang droga. Di dadami nga ang droga sa ating bansa. Di ba? Ni hindi nakikita ng mga vlogger yan. Ni hindi nila pinupuntos o pinag-uusapan naman lang kahit na 1 minuto o 30 seconds lang ang issue ng droga sa kanilang mga amo. Bakit kaya? At yung napakalalaking korupsyon. Di ba? Yun nga yung sinabi ko. Flood control pa lang yon, ilang daang bilyon na. Tinangay lang ng baha. Yun yung hawak nilang pera. 2 taon, 2023, 2024, ubod ng laki. Wala tayong nakita na resulta doon sa sinasabi nga flood control management budget nila, mga tambay. Tapos, pupulaan mo isang vice president na hindi naman siya humawak nun. Nakatambay. Sila humawak. Magmula sa commander-in-chief hanggang sa speaker ng kamara. Di mo ba? Nakakalungkot lang, mga tambay, itong mga vlogger na mga bulag na hindi bayaran, mga tambay. Matitindi po. Matitindi sila nga, kumbaga sa kabayo, itong mga vlogger na ito, may takip yan. Yung sabi, yung ginagamit na pangkarera, wala po nakikita yung mga hindi nagbabayad sa kanila. Ganun lang po yan eh. Hindi nila nakikita yung kahirapan, mahal-mahal ng bilihin, lalong bigas, mahal lahat, gasolina, bumaba man, sentimo lang, pag tumaas naman, piso, o mahigit pa. Ang toll gate, mahal-mahal, pati pang luto natin, gasol, mahal-mahal. Di ba ba? Manok, gulay, karne, mahal. Ngayon, may problema pa, baboy natin, may mga sakit pa, tataas na naman yan. Di po ba? Tapos kakarampot lang ang binibigay na kita. Hindi pa nila mataasan. Di ba? Ang solusyon lang nila, kadiwa. Doon lang sila kunwari, kuno. May corruption din po yan, di umano yung kadiwa eh. Nilalagyan po ng budget yan, yung kadiwa. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang inuubos ng pera ng taxpayer sa kadiwa. At kung gaano kalaki ang corruption po ng kadiwa, di umano. Pondo rin po ni Juan de la Cruz ang kadiwa, mga katambay. Di ba? Lalo yung ayuda. Pera ng bayan yun, pera ng taxpayer yung isang damukal na 2 taon na nagpapamigay na ayuda. Hindi rin po nakikita ng mga vlogger yun. Solusyon po ng bagong Pilipinas, ayuda, tapos kadiwa na hindi natin alam kung gaano kalaki ang budget na nilalagay dyan taon-taon. Na meron din di umanong malalaking korupsyon yan. Ayon po kay Vice President Sara Duterte dahil nakita niya lahat ang malawak ang korupsyon ngayon. At ang sinasabing walang ginagawa lalo sa problema ng bayan, lalo sa problema ng mga Pilipino. Proyekto, wala. Ang proyekto, pera lang ang nakikita nating numero, pero wala yung pinaggastusan, mga tambay. Kaya hiyang-hiya tayo sa mga vlogger at gusto pa nilang impeach. Impeach pa ang Vice President. Ano po sa tingin nyo, mga katambay? Dito po sa mga vlogger na ito na hindi sila bayaran, mga katambay. Kayo na po ang bahalang magsagot o mag-comment, mga tambay. Muli po, si Katambay Manong. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel. Maraming salamat po sa mga nagko-comment. Nababasa ko po lahat ang inyong comment. Thank you po. At syempre po, magkakapuso tayo, magkakaisa sa layunin na ipahayag natin ang nangyayari sa ating gobyerno dahil tayo yung mga taxpayer at trabahante lang natin sila. Di po ba, mga katambay? Karapatan natin magtanong, magsuri sa bawat lingkod bayan na tayo ang naglagay sa kanila. Di po ba, mga katambay? Muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.